Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko na sasagutin. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President. Ang Iglesia ni Cristo po nananatiling sumusuporta sa lahat ng mabubuting proyekto ng pamahalaan, lalo't sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ayun, magandang araw mga kalode, no? Sumagot na po ang INC sa mga bumabatikos, at sa mga naniniwala na kakampi ng mga DDS, no? Ang Iglesia ni Cristo. Maliwanag naman po, wala po silang kinakampihan. Ang nais po nila pagkakaisa, at ang sinusuportahan po nila, malinaw na malinaw, ay yung magagandang ginagawa ng gobyerno ng administrasyon. Yun po ang malinaw na malinaw. Hindi po ang sinasabi ng iba na fake news na kesyo suportado ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte lamang. Hindi po totoo yun. Malinaw na po, no? Yan po ang katotohanan. Kaya yung mga balitang lumalabas ngayon, no? Lalong-lalo na dito sa confidential funds na pilit binubura sa isip ng tao, no? Ng ating vice presidente na ayaw niyang sagutin, no? Na pilit iniiwas niya ang issue at binubigyan niya ng ibang dahilan para pag-usapan, para makalimutan. Kaso hindi po mangyayari yung ganun. Kasi marami na po mga naniniwalang vlogger at mga tao sa mga totoong balita, no? Lalong-lalo na sa social media. Isa po ako sa nakikisa na pag-isipan niyo po mabuti, lalo na sa mga kaalyado, no? Na mga pro-China na talagang ewan ko. Bakit ba kahit anong paninira na lang ginagawa nila sa ating mahal na Pangulo, pilit pa rin dinidiin? Hindi na mananalo yung mga ganyang estilo. Kasi matatalino po ang mga Pilipino. Hindi na natin madadaan yan sa mga fake news, paawa, effect at yung pabiktim. Wala na po yan. Kaya nga po, si Marty B. Bawalan, kaisa po ako ng administrasyon at ako po isang tunay na supporter at isang sumutulong na magsabi ng katotohanan para sa mga ginagawa ng ating administrasyon at sa mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo, no? Kasi bakit po ba natin pag-iisipan ng masama ang administrasyon ngayon? Samantalang nakikita naman po natin yung pagbabago, diba? Yung mga ginagawa at yung pilit na pinagtatanggol ng ating mahal na Pangulo ang ating bansa laban dito sa mga pro-China, no? Kaya para sa akin, sagutin mo na lang po, mahal na Vice Presidente, ang ibinabato sa inyong confidential funds para matapos na yung issue, no? Bakit? Saan nanggaling, nanggamit, o ba? 'Di ba? Bakit ganun? Saan nyo tinago, saan nyo ginastos?
para naman matapos na yung usapan na yan, hindi yung pati ang ating mahal na Pangulong, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Binuhukay nyo na nananahimik na. Kayo lang po yung gumawa ng ganyan. Samantalang ang mga pinklawan at dilawan, nagkakaisa na. Nakikita natin. Yan po ang pagkakaisa na nais ng ating mahal na Pangulo. Wala nang kulay-kulay. Samantalang ang mga sakim sa kapangyarihan, ayan. Nakikita nyo na. Nagsisimula na. Kung saan sila humahakot ng paninira, ng panunumbat at paninisi. Diyan po magaling. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kalodi, kung tama pa bagang suportahan natin ang mga pro-China, no? Na mga hahabol sa susunod na eleksyon. Ito po si Mar TV Bawalan, kaya pag-isipan niyo po. Para sa akin, maliwanag na rin po ang sinabi ng Iglesia ni Cristo. Sumusuporta sila sa ginagawang mabuti at sa nagagawa ng administrasyon sa ating bansa. So ito po si Mar TV Bawalan. Maraming salamat po. At ako'y po'y magpapaalam na. Salamat.